Alright guys, good morning, good morning. Ito maambon ng umaga. Pero tumila na siya, kaya nakaalis agad tayo. Time check, it's 8:17 ng umaga. And for today's vlog, pupuntahan natin yung kaibigan natin na si parang Justin. Ito isa sa mga kilala kong malakas mag-ride. For today, si Blanca naka 5,068 kilometers na siya. 5,000 guys, ito na yung unang beses natin magpapalinis ng panggilid. And andito tayo sa Mindanao Ave. And isasabay ko na rin syempre yung palit natin na langis. Sa mga nagtatanong po kailan ako huli nagpalit na langis, nagpalit ako ng langis naka 1,000 na tinakbo si Blanca. So ngayon naka 5,068, which means naka 4,000 mahigit na yung langis sa loob ng motor natin. Ang gamit natin langis dito ay Shell Long Ride, at ang papalit natin langis ay Shell Long Ride pa rin. Gear oil naman, naka JBT tayo. Sa akin naman, any gear oil I recommend naman. And linggo ngayon, maluwag ang kalsada. Normally traffic dito, pero since linggo, maganda ang ating biyahe ngayon. So sabay-sabay natin silipin kung ano yung itsura nung panggilid ni Blanca, kasi ito yung unang beses niyang bubuksan. Sa mga nagtatanong po, tuwing kailan ako nagpapa-change oil. Nagpapa-change oil po ako tuwing 5,000 dapat. Pero since sinakto ko kasing 5,000 km na yung tinakbo ni Blanca, kaya 4,000 pa lang, nagpalit na tayo. Para next change oil natin 10,000 km pag yun yung tinakbo ni Blanca. Para isasabi ko siya lagi sa linis ng gilid, para isang bagsakan na lang, diba? So sa mga nagtatanong po, alam ko curious kayo kung ano yung itsura na magiging langis natin sa 4,000. Ipapakita natin sa video na to. Maski ako curious din ako, kasi nakita ko naman siya sa dipstick, pero iba yung kabuuang itsura niya. Bilis no? Naka 5,000 kagad ako. So may mga binili tayong tools dito, which is ilalagay ko mamaya sa description kung gusto nyo rin bumili. Ayan, nakasama natin yung mga tools niya. Tapos nagdala, ito yung binili natin from Shopee. And then ayan, tuturuan niya tayo ngayon paano magbaklas ng panggilid, paano linisin, tsaka paano rin mag-check kung ano dapat yung mga dapat palitan na. So nilalabas ni paring Justin kung ano yung mga kailangan natin na tools. Ito sa spring to, clutch spring ito daw. Plus nung mat sa ano to 39. Ang laki no? Ito ba sa bell? Hindi. Sa ano to? Yung lock dun sa torque drive sa clutch. So guys, nakita nga ni Justin na medyo malupa yung loob ng bell natin. Tinanong ko ano mangyari kung sakaling malupa yung loob. Sa dragging? Magda-dragging yan. Eh, magda-dragging daw pag malupa. So sa tingin mo, recommend mo naka-regroove yung bell? Oh, para sa akin, naka-regroove din ako eh. Based sa experience yun ha. Kasi para saan ba ang regroove ng bell? Para mas maganda yung kapit nung... kapit agad siya umbaga. Pero may mga groove kasi na hindi match dito sa ano eh, sa lining eh. Ay ganon? So tinanong ko kay Justin paano nakakapasok yung mga lupa sa loob. Kasi daw yung cover niya, air intake, so may hangin na pumapasok. Doon din ang gagaling yung lupa. Tsaka ito may butas. Parang labasan ng hangin. So may labasan din ng hangin. Tataka kasi ako saan nanggagaling yung mga lupa-lupa sa loob. So pwede rin daw pala doon sa lining kung manggaling, kasi pag napupudpod natatanggal doon. Nagiging pulbos siya. Pero mas mabilis mapupudpod yung lining mo pag naka-regroove kayo, no? Depende nga yun sa groove. Depende sa groove. So, kung marunong ka naman mag-DIY, mas okay yun. So sabi ni Justin, recommend niya every 3,000 daw maglinis na, kasi yan nga, may mga lupa-lupa na rin yung sa loob natin. Ang dami niya no? Ang dami na rin daw lupa-lupa. So baka since nag-aaral naman tayo mag-DIY, baka try natin every 3,000 maglinis agad tayo. Oo, kaya before at saka after ng ride. Ako ganun ako eh. Before and after na ride? Talaga? Oo. Pati yung kasama ko, lagi yun, ganun lang. Pero yung ride na sinasabi po kasi nito, talagang sobrang layo. Pag nakita niyo yung mga ride dito, parang buong Luzon kaagad isang ride niya. Kagaling niya lang sa Bicol, sa Sorsogon, talagang inikot nila yon. Ilang araw kayo doon, tol? Ano, 6. 6. Nagkatanduanes kasi kami. Ayan, nagkatanduanes. Ngayon may balak siya mag-Romblon. Ito kung sa mga mahilig mag-long ride talaga, as in long ride, yung literal na long ride, yayain niyo to. So recommend ni Justin itong slider piece, lagi nyo i-check kasi mabilis daw malugto, tapos nalalaglag, mabilis daw palitan to. Tinatanong ni Justin kung di daw ba akong panggilid. Meron na ako sa bahay yung 15 grams na JBT straight, tapos hindi, pulley. Pulley hindi pa. Bola lang sana muna.
naka 1,000 RPM na ako sa bahay. Naka-ready na, pero kasi sobrang tipid ni ADB. Parang gusto ko muna sulitin bago tayo magpalit kasi sobrang lalakas sa gas pag nagpalit na kagad tayo. Base sa PCX natin, nasa 32 na lang ata nung nag 17 grams tayo. Kaya ayun. Ay, Talaga. hindi magbiyahe. So sabi ni Justin, itong nakuha daw natin, maganda daw, malakas. Tapos hindi pa daw siya full power, pero maganda naman daw yung binibigay niya. Meron kasing Makita, pero peki na sa Shopee. So ito nakakapit pa siya. So tapos na tayo sa panggilid, naman tayo sa change oil. Silipin natin yung 4,000 na tinakbo. Apat na libo. Wala pa. Mapula pa yung 4,000, no? Tsaka hindi, hindi siya magaspang. Ang smooth nung 4,000 to. Guys, ito yung 4,000 na tinakbo ng ADB 160 natin gamit yung Shell Long Ride. Ayan, mapula, smooth pa. 4,000 to. Actually 5,000 dapat natin gagawin, pero sa susunod. So guys, ito nakalagay dito. Yan. Ito, paano nyo malalaman kung ilang ml yung ilalagay sa oil nyo? Ito nakalagay dito 750, 0.75 liter. Sa ADB 160, 750. Sa PCX, 800 ml. So dahil walang panukat dito kay Shell Long Ride, ito lang iyo ko sa kanya. May tinahiram sa atin na measuring cup. Doon natin siya ilalagay. 750 ml lang. No. Ay, nakasarado na ba? Hindi pa, pre. So guys, ito yung 4,000 na tinakbo nung langis natin sa Shell Long Ride. Nagbawas siya ng onti lang, pero onti lang kasi yung iba nandito pa, naiwan pa rito, tsaka iba natapon na onti doon. So 700 to, 750 nilalagay natin dito. So ito test drive natin siya. No. Sir, salamat po. Paalam tayo. Ayan, sila sir. Kasama nila Justin. Nandito tayo sa bahay nila kasi umaambon kanina sa tapat. Ayan, umaambon na naman siya. Ayan, umaambon pa rin. Kaya gamit natin ngayon yung 360 para sa front cam. Tol, salamat. Ayan si Justin. Guys, pag gusto nyo na malala yung rides, yayain nyo lang siya. Ayan, nagagawa siya ngayon ng Fazio. Ayan si ADB 160. Siya yung nagturo sa atin. And pag may mga katanungan tayo sa kanya tayo mag-inquire. Kunyari nag-DIY na tayo. So Justin, paano? Mano na ako? Dahil muna ako sa bahay, bababa akong gamit. Abangan mo na lang to. Salamat. Ingat ka Justin, thank you. So ito, bagong linis sa si ADB 160. Gaspalin na ba kagad? Tol, Justin, sticker pala. Yun, yan yung hindi tayo nagtagpo sa bahay. Kasi nagbago rin siya nung nagbago tayo tapos di nagkita. Bibigyan ko sana siya sticker doon. Tatlo, ayan. Pwede na yan. Tatlo daw, ayan, tol. Salamat pare. Si Justin, nakilala ko na siya dati sa Facebook. So let's go na. At malakas ang ambon. Saan ba tayo? Kanan. So yun guys, gamit ko ngayon yung Insta360 natin. Ano yun, hindi ko ma-turn on yung GoPro natin pag gantong naambon. So yun lang guys, nakita nyo naman nung nagpalit tayo ng langis, nasa 4,000 na yung tinakbo niya, pero mapula pa rin, tapos smooth. Nagulat ako sa pag-smooth, actually meaning ko, expected ko medyo magaspang na siya, pero ang labnaw pa rin nung langis natin. So wala akong masabi sa Shell Long Ride, napakasulit ng babayaran nyo ron. Nasa 360 ko siya nakuha sa Shopee, sa mismong mall nila. Kaya ilalagay ko sa link yung mga tools na binili natin dito, yung mga langis. Si Justin din, ang ginagamit niya Shell Long Ride, pero nagpapalit na raw siya ng 1,500 to 2,000. So nagulat din siya nung sinabi ko sa kanya na 4,000 tayo magpapalit. Kasi actually nalaman ko na naman to kasi sa mismong Shell din mismo na yun nga, naka-indicate sa kanila na 6,000 yung hanggang up to 6,000 km. So tinry natin ngayon, naka 4,000, pero ang plano ko talaga every 5,000 km.
Pero kasi 5,000 na yung tinakbo ni Blanca, ni ADB 160, para isabay ko na sana. Para isang palitan na lang, di ba? Para every 5,000 kilometer, automatic yun, mag-change oil tayo. Kunyari ngayon, naka 5,000 na yung total na tinakbo ni ADB 160. Papalitan natin siya sa 10,000 kilometer. Tapos 15,000, 20,000, hindi tayo mahirapan. Tsaka sa bawat palit natin na langis, sabay na yung panlinis natin ng gilid. Pero since matututo naman tayo maglinis ng panggilid natin, baka mas maaga pa ang pagpalit natin ng mas maaga pa ang paglinis natin ng gilid since mas makakasave naman tayo pa nag-DIY. So yun lang guys, maraming salamat sa pagsama sa ride na to. Salamat kila Justin at sa pinsan niya ata yan o Bayaw, sa pagtulong sa atin sa paglinis at pag-change oil dito kay Blanca. Syempre sa pagturo na rin sa atin, sobrang helpful nila kasi yung mga natututunan ko, ngayon ko lang din nalalaman. And excited ako i-share sa inyo lahat to. Pero mag-aaral muna ako mag-DIY kasi ayoko rin magturo-turo ng mga mali-mali. Mga 3 linis pa ng panggilid pag medyo nakabisado na natin at nalaman natin yung mga dapat palitan sa motor. Lahat naman ng matututunan ko sa YouTube ko lang din matututunan, tsaka kay Justin. Yan. So sila yung dalawang source ng information natin. So yun lang guys, dito ako magpapaalam. Maulan ng panahon, pero masarap pa rin yung mag-ride. Kaya ingat sa mga nag-ride ngayon. See you on the next content.